Tapos na tayo sa farrowing pen, naiwala natin ang mga baboy natin. Ang pangalawang pabahay o pangalawang stage sa buhay ng isang fattener ay ang nursery stage. Ang nursery stage ay ito na yung panahon na iwinalay mo na sila sa kanilang mga nanay. Magkakasama na ang mga baboy galing sa iba-ibang inahin para sabay-sabay, parehong edad, parehong timbang, pagsasama-samahin natin para wala masyadong social order stress. Ano ba mga management programa sa ating nursery? Kadalasan sa nursery, kailangan dahil magkakahalo sila galing sa ibang inahin, importante na magkakapareho ang timbang sa isang kulungan. Importante din na magkakapareho ang kanilang edad. Magkakapareho, hindi lalampas ng 10 days ang difference ng edad nila at hindi lalampas sa 1 to 2 kilos ang variation ng kanilang mga timbang para walang nagbubuli-buli at wala ding underdog doon sa kanilang grupo. Importante din ang tamang spacing. Nasa 0.3 to 0.5 square meter ang espasyo dito sa nursery. Kasi pag masikip masyadong kanilang babahay, kadalasan sila nag-aaway, nagkakagatan o naiinitan. Ang normal guide yan ay nasa mga 0.3 to 0.5. Depende yan sa disenyo ng ating nursery. Kapag malakas ang hangin at nakarehas-rehas, maaaring medyo mas masikip. Pero pag yan ay square na semento, mas importante mas maluwang ating mga baboy. So, pinakamaluwang ideal dapat yan ay 0.5 square meter bawat baboy. So, ang mga baboy natin ay 20, kailangang hindi bababa sa 10 square meters yung space ng ating nursery para makuha natin yung tamang movement, airflow ng hangin doon sa ating nursery pens. So, importante sa nursery pen na elevated para hindi masyadong basa kasi pag basa sila masyado, mataas ang humidity, nahirapan silang huminga. Importante dito na tuyo ang mga pens. Yung drainage sa ilalim ay talagang lagi na papatuyo at tanggal ang dumi para hindi aabot ang masangsang na toxic gases sa mga bagong walay ng mga biik. Importante din ang tamang space sa feeders at waterers. Sa waterers natin, napaka-importante na sa bawat isang waterer, hanggang 8 baboy lamang ang iinom. Kasi pag masyadong kulang sa waterer, nasi-stress yung mga baboy, matagal nakakainom yung mga baboy, nagkakagatan yung mga baboy, mas tumataas ang variation ng timbang. Importante na kailangan malakas ang daloy ng ating panubigan. Ang rekomendado na height ng nipple waterer ay 1 inch or 5 inches mula lamang sa shoulder ng mga baboy para madali lang silang uminom galing sa kanilang pagtayo. So, importante habang lumalaki yung mga baboy, pataas din ng pataas ang ating nipple waterer. Kailangan always adjusted 1 inch from the shoulder nila for easy access sa pag-inom. Habang mataas masyado yung kailangang iniinom, kadalasan cause yun ng pag-ubo or asphyxiation pneumonia kasi yung tubig na kailangang iniinom ay napupunta sa pharynx at larynx instead na doon sa esophagus. So nauubo sila doon, nagkukause yun ng pneumonia. At pag mababa naman masyado yung ating waterer, hindi naman nakakainom yung mga baboy ng sapat, kailangan ng sapat na dami ng tubig para tunawin at mas magamit yung nutrients ng ating BMEG pre-starter feeds. Sa iyong feeders, kailangan kung ikaw ay manual feeders, kung 10 silang baboy sa iyong nursery pen, 10 din dapat ang kailang pakainan. Sa feeders, napaka-importante. Depende sa disenyo natin, kailangan tama yung laki para hindi hirap kumain yung mga baboy. At ayon sa pag-aaral, napaka-importante na pantay. Kasi pag naka-concave or hindi flat yung kinakainan na feeders ng mga baboy, ang mga feeds natin ay nagiging powder. At pag nagiging powder yan, yung mga heavy na mga components kagaya ng calcium at mga minerals ay pumapailalim kapag sila ay nadudurog. So, importante flat para walang nadudurog, madaling makuha ng mga biik, ang kanilang mga pellets, at hindi naiiwanan yung mga mabibigat na mga ingredients, lalo yung mga minerals na importante sa pag-develop ng buto at paglaki ng mga baboy dito sa nursery area. Sa edad na ito ng mga baboy, kung kailan nag-establish ng social order, pag meron mga baboy na hindi nakakasabay ng kain, sila yung nauunang nababansot. Kung tayo naman ay naka-automatic feeders, importante na sa isang automatic feeder, dapat hindi dadami pa sa 8 to 10 na baboy ang kakain. Kasi pag more than 8 to 10 ang kakain sa automatic feeders, hindi na sabay-sabay nakakain. So, apektado ang kanilang timbang. Tandaan natin, ang ubo ay dito kadalasan nagsisimula. Kasi pag hindi pantay-pantay ang timbang sa nursery, hindi pantay-pantay ang edad,
hindi pantay-pantay ang access sa pagkain, hindi pantay-pantay ang access sa panubigan, dito ang kagatan, ang nose-to-nose contact, kaya ang bilis ng spread ng sakit. Importante din ang pagpurga at day 35 dito sa nursery. Importante din pagbabakuna. Dito natin binabakunahan ng hog cholera ang mga baboy at around day 42. At kung ikaw ay nasa lugar na talagang mataas ang challenge sa hog cholera, importante na 2 weeks after, around 56 days, dito ulit yan sa nursery pens natin, ang booster shot ng hog cholera vaccine. So dito, alam natin na kailangan nagta-transition din tayo from super biik to pre-starter. From day 40 up to day 60, kung siyang panahon ng ating nursery, solid na pre-starter ng BMEG Premium ating pinapakain. Sa nursery area, mula pagwawalay at day 35 hanggang day 60, kadalasan on the average kumakain siya ng 300 grams up to 600 grams per day. So kadalasan importante dito, napaka-importante na sila'y kumain kasi ang feeding intake dito na-convert nila kaagad into maximum growth. Kasi ito yung panagbibinata ng mga biik. Kung ano yung ganda at dami ng kanang kinakain, ang siyang kanang ilalaki. Hanggat gustong kumain, pakainin. On the average naman, sila ay kumakain ng 500 to 600 grams hanggang sa umabot sila ng 60 days.